Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating itong Tabunon PH channel. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video patungkol dito sa mga nangyayari sa ating bansa. At eto, nandito pa rin po tayo patungkol dito sa usapan pa rin po natin itong 2025 budget. Kasi nga yung sinabi natin sa mga previous videos natin na ito hindi talaga ito para sa kapakanan ng karamihan sa atin. Okay? At ito, oh, may papakita akong video at ito yung privilege speech ni Senador Amy Marcos. Okay? Kailan ito? Matagal na ito, mga 2 weeks ago. Ito, 2 weeks ago na nga. So ito, naglabas ng sama ng loob si Amy Marcos patungkol doon sa resulta ng bicameral meeting na nangyari bago mag-December. Kung tama ang aking na-remember na date. Okay? So naglabas siya ng sama ng loob at eto, tingnan natin kung anong sinabi ni Amy Marcos patungkol dito, kung anong nangyari doon sa bicameral meeting. At itong part na ito, tingnan natin kung anong sinabi sa kanya sa hiningi niya information. Ito, play natin. Bago natin play, paki-like and share and subscribe sa channel natin at paki-share ng video natin para makita ng karamihan. Okay, so ito, tingnan natin na bigyan natin ng reaction kung ano nangyayari dito. Ito. Pakanan ng iilan lamang. I also attempted to obtain a CCTV footage of the reported ratification of the 2025 BICAM report. Di ba? Ito mga kaibigan kasi nga sinasabi na Amy Marcos. Kasi explain natin para makuha ng kung ano nangyayari dito sa 2025 budget. So nangyayari nung July, sinasabi na Amy Marcos nagbigay ang Malacanang ng budget for 2025. Nagbigay doon sa Congress para next year. Yun yung tinatawag nilang National Expenditure Program, yung NEP. So nagbigay sila, yung Malacanang, doon sa Congress para nga pag-aralan nila kung anong mga budget ang ibigay doon sa na-request ng Malacanang. At yun na nga, yung Congress, nagkaroon sila ng kanilang version and then nagbigay din sila ng, yung Senate nagbigay din ng version. And then, mangyayari pagkatapos ng mag-conduct ng hearing yung Congress doon sa mga different departments na naghingi ng budget. The same thing din doon sa Senate. Mag-conduct din sila ng hearing. Ito, yung committee yung under ni Amy Marcos ay yung DSWD. So, siya nagka-conduct ng hearing patungkol doon sa budget na nire-request nila ng DSWD. At yun na nga, ito may budget, may version ng Congress, may version ng Senate, iba-ibang version. And then pagdating doon sa BICAM, gagawin nilang isa yon. At ito, patungkol dito sa mga nangyayari, lalo na dito sa AKAP, sa Congress version, nagkaroon ng 39 billion budget yung AKAP. Pero pagdating dito sa budget ng Senate, tinanggal yun ni Amy Marcos, ginawang zero kasi nga hindi siya in favor doon sa AKAP. Of course, in our previous videos, under scrutiny pa rin natin si Amy Marcos kasi nga in the first place, Marcos siya, and then ang nagpropose ng
budget for AKAP, ipinsan niya si Romualdez, kaalyado din niya. So, basically nakikita natin na kahit anong desisyon, whether i-approve nila yung budget or hindi, panalo pa rin si Amy Marcos. Anong mangyayari? Panalo siya kung hindi i-approve yung budget, panalo siya kasi nakuha niya simpatya ng mga tao. Kung i-approve man yung budget, panalo pa rin siya kasi nakuha niya simpatya ng mga tao. At the same time, makabenefit pa rin siya doon sa budget na iyon. Kasi nga senador siya. Anyway, iwan na natin yung desisyon na yan dito sa mga nakikinig or na nanonood sa videos natin. And then later, habang papalapit na election, takal natin ulit ito. Itong stand ni Amy Marcos patungkol dito. Kung saan ba talaga yung direksyon ni Amy Marcos. And then ito na nga, nag-conduct siya ng hearing dito sa DSWD, kaya nga tinanggal niya dito yung AKAP sa kanyang version kasi nga walang klarong guidelines po ito kung sinong tumatanggap ng ayuda na ito. And in previous year, last year, 2024, nakita natin na during distribution ng AKAP, nandoon nga yung DSWD kasi sila yung nagdi-distribute, pero nandoon yung mga congressman present at na meron pang program bago magbigayan ng pera doon sa mga beneficiaries. At ito na nga tinanggal ni Amy Marcos sa kanyang version kasi meron pang 4Ps na mas klaro. Okay? At ito, unfortunately, ang mangyayari, magkaroon ng, explain natin, mag-Congress ng kanilang version, yung Senate, meron silang kanilang version sa budget, and then mangyayari yung bicameral meeting. Meaning, magbi-meeting itong Congress at Senate at gagawin nilang isa yung kanilang version. At ito na nga, sinasabi dito ni Amy Marcos na nangyari talaga ang bicameral meeting ng harapan on the first day and the last day only. Na nandoon yung karamihang senador at congressman. And ito na nga nangyari on the final, ratified na, meaning may finalization na, kaunti na lang yung dumating na congressman at yung senador. So most likely hindi po ito represented lahat. And unfortunately, ito na nga nanghingi si Amy Marcos ng details nung bicameral meeting. Nanghingi siya sa secretary ng CCTV footages kung anong nangyayari. Anong sagot sa kanya? For some incomprehensible reason, the Senate Secretariat refused to oblige, alleging that a non-existent data privacy regulation prohibited my being provided a copy. They seem to forget that sessions in the Senate are public and are even live-streamed nationally. Di ba mga kaibigan? Sessions ng Senate, sessions ng Congress, naka-live po yan. Kung check nyo po sa YouTube, by the way, nagpapasalamat tayo dito sa channel ni Amy Marcos. Sana hindi po tayo i-copyright nila sa paggamit ng video na ito. Yun nga, i-check nyo yung YouTube channel ng House of Representatives at ng Senate. Lahat ng hearings nila, lahat ng sessions nila, naka-live stream po yan. Naka-live stream po yan. Kasi nga, public po yan. Dapat po malaman ng public. And unfortunately, itong bicameral meeting, lalo na dito sa finalization na part ng bicameral meeting, ratification nila, wala pong information.
wala pong CCTV footage. Kung meron man po, hindi po binigyan itong si Amy Marcos na nanghingi ng copy. Anong ibig sabihin nito mga kaibigan? O, comment kayo dyan kung ano sa tingin ninyo. Like, sabihin nyo dito sa comment section kung ano yung na-feel ninyo patungkol dito. Again, lahat ng sesyon ng Congress at ng Senate, naka-live yan. Naka-live stream po yan. Pati yung hearings nila. Yung sa Quad Committee, yung sa Committee on Good Government dun, patungkol doon sa confidential funds ni Sara Duterte, naka-live stream po yun. Walang putol po yun. Live stream po in public. Okay? And to think, pati po yung confidential informations, confidential funds, confidential names doon sa recipient ng confidential funds. Open na po yun in public. Alam na po ng mga tao kung sino yung mga intelligence personnel na nag-handle ng intelligence gathering. Yun nga, identified yung dalawang kernel under ni Sara Duterte or yung naka-assign sa kanya. Again, public po yun. Kahit po, alam naman natin na kahit po confidential po yun. Confidential funds, confidential details, confidential information, yet ginawang public po yun ng Congress. Oh, di ba? Pero, ano nangyari dito sa bicameral meeting? Bakit ayaw ilabas yung CCTV footage sa nangyaring pirmahan doon sa 2025 budget bicameral meeting? Anong ibig sabihin nito? Oh, parang naglulukuhan tayo dito mga kaibigan, di ba? Oh. Yung confidential information, pinapublic ninyo. Pero yung dapat na public information, pati lalo na itong 2025 budget, kung ano nangyari dito sa meeting ninyo, sino nag-propose ng mga details na ito, sino nag-insert ng mga details na ito, dapat naka-public, bakit wala? Diba? O bakit kiniklaim ninyo itong Data Privacy Act? Bakit hindi niyo ito ginamit, itong Data Privacy Act, doon sa confidential information galing sa Office of the Vice President? O, diba ang tindi? Grabe mga kaibigan. Dito natin makikita mga kaibigan na itong mga congressman at senador na nandoon at pumirma diyan sa 2025 budget na alam naman natin at halatang halata na hindi kapakanan ng taong bayan ang inuuna dito. Halatang meron silang tinatago patungkol dito. Kasi ayaw, kung wala nga, ito sinasabi nila dito, ito yung linyahan ng mga congressman doon kay Sara Duterte patungkol doon sa confidential funds. Ito yung mga linyahan. O, di kapag wala kang tinatago, di umatin ka, sumagot ka. Pag wala kang tinatago, pumunta ka doon. Pag wala kang tinatago, ito yung mga linyahan. O, si Sara Duterte nga dumating doon sa hearing nila. Si Pangulong Rodrigo Duterte dumating din sa Quadcom hearing. Oh, ano pang gusto nila? Bakit dito hiningan ng CCTV? Bakit nag-invoke ng data privacy? Bakit walang ipinapakita evidences patungkol doon sa kanilang meeting? Mga kaibigan. Hindi ba ang laking insulto nito sa taong bayan? Kasi karapatan ng taong bayan na malaman
kung anong nangyari dyan sa meeting na yan. Yung taong bayan walang pakialam doon sa mga information na confidential information patungkol doon sa intelligence gathering. Oh, well, merong iba gustong malaman kasi nga may hidden interest sila. But karamihan sa atin alam at naintindihan kung anong purpose ng confidential funds at saan ginagamit yung confidential funds. Kaya nga hindi na natin wala na tayo ng interest patungkol doon sa kung saan napunta or kung sinong tumanggap doon sa confidential funds. Kaya nga wala na tayong pakialam kung anong pangalan ginagamit doon. Kasi naintindihan natin na confidential informations yun. Hindi dapat isinapubliko yun. Yet nakapublic ng Congress. Bakit itong bicameral meeting? Bakit wala? O bakit walang record? Bakit wala tayong makikita ang CCTV na meron talagang nangyaring meeting? O kung ano bang pinag-usapan doon? Bakit wala? Ito si Amy Marcos nag-request ng CCTV footage para makita kung ano nangyari. Bakit walang ibinigay? Oh, di ba? So gamitin natin yung linya ng mga congressman. Kung wala kayong tinatago diyan during sa bicameral meeting na yan, bakit hindi kayo maglabas ng CCTV footage sa time na nag-meeting kayo? O, di ba? Bumabalik sa kanila yung mga linya na ginagamit nila versus Sara Duterte. Dito natin makikita, mga kaibigan. Dito natin makikita na itong ginagawa nila kay Sara Duterte, klarong-klarong paninira para ang atensyon ng mga tao o karamihan sa atin mapupunta doon kay Sara Duterte. At hindi na natin mapapansin itong ginagawa nilang katarantaduhan dito sa budget natin. Lalo na dito sa 2025 budget na halatang halata para lang ito sa kanilang mga personal na pangangailangan. Dito na nga, tinutumbok na ni Amy Marcos. In fairness to Amy Marcos, well, ako, dati, of course, in the past elections, hindi ko to binoto si Amy Marcos eh. Kasi nga, wala akong tiwala sa mga Marcoses. Hindi ko binoto yung kapatid niya bilang pangulo. Iba yung binoto. And as a senador, hindi ko rin binoto si Amy Marcos. And in fairness to Amy Marcos right now, nakapunto siya sa akin, mga kaibigan. Kasi ibinulgar niya dito kung anong kabulastugan ang ginawa ng mga congressman, lalo na itong si Martin Romualdez at si Zaldico patungkol dito sa budget. Pati na si Grace po at si JC Escudero na nandoon sa bicameral meeting. Sila yung unang pumirma. Okay? Oh, comment nyo dyan, mga kaibigan, kung anong sa tingin nyo dito. O ito, papatuloy natin. Nonetheless, the transcript reveals that the viva voce voting was conducted. Did we bother to ascertain how many senators were actually present on the floor at the time? I certainly was no longer there, and so many other senators had determined to depart. Would it have hurt to check if, as a parent, on so many other online videos, there were a mere 13 members present? As already pointed out, some of the members of the Senate only signed the signature page. After years as the Appropriations Vice Chairman for the opposition in the House, I know that it is custom and tradition as well in... Diba, mga kaibigan, sinasabi dito ni Amy Marcos na
makikita sa mga footage, sa mga pictures na ilan lang yung mga senador na nandoon at ilan lang yung mga congressmen na nandoon. And basically, kung pag-iisipan natin, wala sa quorum yun, yung numbers na iyon. And yet, naipasa itong budget na ito. Bakit naging issue? Well, number one, unconstitutional kasi nga before pinirmahan ni Bongbong Marcos, mas malaki pa yung budget ng DPWH versus doon sa education. Again, total education. Education consists of DepEd, CHED, TESDA, and SUCs. Imagine niyo yan. So, merong 4 na agency under education. And yet, mas malaki pa rin yung sa DPWH versus dito sa combined na 4. So, okay lang if malaki yung DPWH versus sa DepEd. Then, pag itotal yung 4, mas malaki yung education versus sa DPWH. Okay lang. And yet, dun sa initial na inapprove ng bicameral, pag i-total mo yung 4, DepEd, CHED, SUCs at TESDA, still malaki pa rin yung DPWH. So dito mga kaibigan, halatang halata na hindi ang kapakanan ng taong bayan ang iniisip ng mga congressman na ito at mga senador. So nagiging unconstitutional kasi ang sabi ng Constitution dapat mas malaki yung education. At noong Monday nang pinirmahan na ni Bongbong Marcos, maraming projects na in-insert doon sa DPWH na binito. Hindi in-approve, tinanggal. So ano ibig sabihin nito mga kaibigan? So dito natin makikita na merong in-insert na mga projects na hindi priority ng current administration. And most likely, hindi man lang binigyan ng priority ng administration for 2025. Posible need yan, but not for 2025. It could be for 2026 or 2027. And yet, mayroong projects na in-insert. Well, currently, nung pinirmahan na yung total budget, naging constitutional kasi naging higher na yung total sa education compared doon sa DPWH. And yet, kung i-analyze natin mga kaibigan, in one agency like the DPWH, umabot siya ng trillion. And yet, trillion nga yung sa education pero hahatiin niya ng 4 na sub-agencies, yung DepEd, CHED, SUCs at TESDA. Still, kukulangin pa rin yan, mga kaibigan, compared sa need ng education sector natin. DepEd, kailangan ng pera. CHED, kailangan ng pera. And yet, isang agency, yung DPWH, isang agency lang, umabot ng trillion mga kaibigan. Yung AFP, modernization, tinanggalan din. Yet, yung AKAP na walang klarong beneficiaryo, ibinalik. Though, hindi nga lang 39 billion which was in the proposal, naging 26 billion nga lang. Yet, sa version ng Senado, sa ginawa ni Amy Marcos, tinanggal, naging 0 yan. Yet, bakit ibinalik? So, basically, in-insert din yan. In-insert yan ng 2024, in-insert din ngayong 2025. So, dito na magkakaalaman mga kaibigan kung sino ang nagsasabi ng totoo ngayon. 3 months ago,
sinabihan na tayo ni Sara Duterte na 2 tao lang ang may control ng budget ng Pilipinas. And unfortunately, konti lang ang naniniwala sa kanyang statement. Hindi nga binigyan ng pansin ng mainstream media. Kasi nga gusto nila yung hearing patungkol doon sa confidential funds ni Sara. And yet, ito isa sa mga pruweba na totoo yung sinasabi ni Sara Duterte. Oh, comment kayo dyan mga kaibigan kung anong sa tingin niyo po dito. At dito na lang po muna tayo. At again, comment na lang po lahat ng opinion ninyo patungkol dito sa mga nangyayari. Lalo na dito sa sinasabi ni Amy Marcos na walang ipinipresentang evidence na nagkaroon talaga ng ratification patungkol doon sa bicameral meeting ng budget. Okay? So maraming salamat sa lahat at paki-share ng video na ito at paki-subscribe na rin sa channel natin. Magandang araw po sa lahat.